So, nandito na tayo ulit sa interface ng ating Edpuzzle. Ang gagawin natin once again is mag-i-edit na tayo ng video. Okay, kung i-click mo yung YouTube dito, meron kang pwedeng hanaping mga specific topic na pwede mong i-edit. Kunwari, nag-type ako ng polynomial function, ito yung mga lumalabas. Then, ang hahanapin ko dito is yung mga wala pang na-integrate na mga posibleng question. Okay, subukan natin ito for example. Pag i-click ko yan, kunwari mag-i-edit na tayo, i-click natin itong edit, this one. Okay. Kung sakasakaling lumabas ito, video is unavailable, i-click mo lang yung OK dahil may gagawin ka pa para ma-edit mo yan. Kinakailangan mo muna na kopyahin yan papunta sa iyong content. Just click the copy and then maaari ka nang makapunta doon sa interface mo, mapupunta na yon sa my content mo. Ito na yon. Ready na ito for editing. Pwede mo na itong i-modify and then bago mo i-assign sa iyong mga estudyante. So, kung pupunta ako dito sa Edpuzzle, okay, ang mga isinasuggest niyang video dito ay may mga nakalagay ng most of the videos here, may mga nakalagay na o naka-integrate ng mga questions. Kaya nito, pag makikita mo yung simbolo na ito, yung parang droplet, ibig sabihin yan, o kaya lobo, ibig sabihin yan, may 6, may 5 na naka-integrate ng question, ready to send sa iyong mga estudyante. Para ma-personalize natin ng konti, punta tayo sa aking content, my content. May mga na-copy na akong mga video lesson na ready for editing. Kunwari, ito yung pipili natin. And again, ang process nito is to click the edit. Yan. And then, magpapakita na yung mga options dito sa itaas. Okay? Ang purpose dito, yung cut, ibig sabihin, pwede kang mag-cut ng portion ng video na ito na maaring hindi mo na kailangan. Kunwari, ayaw ko na yung portion na nandito sa longer part, sa last part na ito. Maaari kong i-move yan. Basta i-click yung cut, tapos pwede nyong i-move. Okay? Maglo-loading ng konti. And then, babalik din sa dati. Okay? Siyempre, nakadepende na naman ito sa lakas ng internet nyo. Okay? Yan. Maaari nating i-move yan. Maaari nating i-compress, kumbaga. Dito, kunwari, ayaw ko na rin yung ibang introduction niya dyan, maaari kong i-move. Kung sakasakali may mga nais kayong tanggalin along the middle part, let's say, nandito yung portion na ayaw mo nang i-include sa video na ito, lagay mo lang yung linya na yan along the portion kung saan man yan. Maaari, lagay natin dito. Okay? And then, maaari mong i-click yung add cut. Okay, let's wait for yan. Ito yung linya, nilagay ko dyan. Tapos pwede mong pindutin itong add cut. Okay, tapos i-move mo na lang yung portion na kung saan yung gusto mong i-cut. Siyempre, malalaman mo kung napanood mo na yung buong video na ito, tapos na-identify mo na yung location ng portion ng video na nais mong i-cut. Ganun yung magiging setup nun. Okay, wait for add cut again. Siyempre, kung malakas ang net mo dito, mas madadalin ka sa pag-work dito. Yan. So, yan yung purpose ng add cut. Kasi pag pumunta ka dito sa voiceover, mawawala na itong gray portion na ito. Ibig sabihin na wala na sila sa setup ng video. Yan o, lumit na siya. Naging 6 minutes and 50 seconds na lang. So, dito sa voiceover, dati nagagamit ito dito sa Edpuzzle, pero na-disable na, kumbaga, kasi nagkakaroon ng copyright issues sa mga ibang videos. Okay. Kaya, hindi na natin magagamit yan. Dito na tayo sa question. Ito yung napakalagang parte ng video lesson natin, kung paano mag-modify dito. So, unang-una, i-click mo muna itong note. Kasi yung note na yan, maaari kang maglagay ng voice over mo, okay, na instruction na pwede mong sabihin sa mga estudyante mo na personalize ang dating. Pero kung ayaw mo naman na maglagay ng audio na note, pwede rin yun. I-click mo lang yung, i-type mo lang yung gusto mong iparating dito or sabihin mong instruction. Kunwari, ang instruction natin ay ito.
Okay, ito yung instruction ko sa paglalagay ng note. Kindly watch this video then answer those problems that will pop up in this video. Click save. So, yung pinaglagyan natin dapat sa unahan, i-move ko na lang dito siya dapat. Okay, hindi ko na ilagay yung linya dito. So yan, bago i-play ng bata ito, makikita niya ito, yung note na ito, na ibig sabihin yan yung pinakaunang instruction mo. Okay. So, pagkabasa niya yan, siyempre magko-continue ka. Okay. So, gusto ko pang maglagay ng note para medyo magiging personalized ng konti. Because at this point, I'm going to use my audio or my voice over. Sasabihin ko is ganito. So, i-click ko lang yung microphone dito. Okay, class, from this given example, what are the parts of the division process? In case you are going to divide something, ano yung katawagan dun sa mga parte ng division process natin? So nakita nyo, naglagay ako ng related content na pwedeng sabihin nung teacher dito. So makakapag-isip yung mga bata and then later on, ma-identify nila na kino-connect ko yung instruction ko dito sa video lesson. Click save. Tapos, makikita natin mag-a-appear yung yung aking audio note kasi magpa-pop up yan dun sa device ng bata tapos ipi-play niya. Pakinggan natin. Okay, class, from this given example, what are the parts of the division process? In case you are going to divide something, ano yung katawagan dun sa mga parte ng division process natin? Okay, kung napansin nyo, nagpi-play, pwedeng i-play ng bata kung sakasakalin nandun na siya sa portion na yon. Then, i-click lang ng bata yung continue. And then yun na, magpapatuloy na yung video natin. So, paano naman kung mag-add tayo ng multiple choice question? Let's say, along the way, i-play ko lang sandali. Yan. But in general terms, not that this is a specific example, right? But generally speaking, we always have the divide squared plus I-skip ko lang. squared plus 2x minus 1. Remainder, which in this case is minus 17. Okay, so yun. Let's say napanood ko na yan and then mag-integrate na ako ng question ngayon. So ganito yung paraan. Kunwari nandito yung recent part ng ating video na piniplay. Diyan ilalagay natin yung multiple choice question. So, type ko lang. Okay, meron na akong dalawang options dito. Maaari kang magdagdag ng option by clicking this.
Okay, kunwari meron tayong tatlong options and obviously the identified answer here is this because when you come up with the dividend, you need to multiply the divisor to the quotient, then you are going to add the remainder para makabalik dun sa dividend. Kung sino yung i-declare mong tamang sagot, yan yung may makikitang green na check. So, kunwari ito yung tama, kailangan mong pindutin to para magbago, magiging check na lang dito. So, for that, pagtapos ka na sa paglalagay ng mga options and then question, pwede mo na itong i-save. Yan. So, kung ilalagay ko yung video dito, lalagay ko yung reason Multiply by the quotient. And then how does the remainder come into play? Plus the remainder, which in this case is minus 70. Okay. So, nirelate ko lang yung ginawa ng teacher dyan kung paano mag-come up sa dividend daw. Paano daw yung checking method para makasiguro na tama yung mga sagot niya dun sa division process. So, from that, ang ginawa ko dito, naglagay ako ng posibleng tanong kagaya ng sinabi ko, tapos posibleng mga sagot and in-identify ko yung tamang sagot. Okay. Continue natin. Kung napapansin nyo dito, meron pa tayong isang option dito na hindi pa natin nagagamit. Subukan natin gamitin ito. Itong open-ended question. So, yung open-ended question na yan is, okay, let's say, i-move ko na lang siya dito. Okay, move ko na lang ng konti. I-relate ko ulit yung posibleng tanong natin. Okay. So, pag i-click ko yung open-ended question, ibig sabihin nito, ito yung mga tanong na walang multiple choice na ibibigay. Okay? So, again, para mabilisan natin yung paglalagay dito, sige, magre-relate na lang ako. How can we say that a binomial, for example, okay, yung katanungan na yan is, it's an open-ended question na kung saan walang pagpipilian yung estudyante. Isi-save mo yan, and then pag mag-a-appear yan, okay, yan, sisave na natin, lalagay ko dito, yan, sasagutan ng bata yan, mayroon siyang box dito na kung saan ilalagay niya yung kasagutan niya. So, ganun yung purpose ng open-ended question. And then later on, pag ipi-play ito ng bata, let's say tapos na sila lahat, isa-isang i-grade ni teacher yung mga estudyante niya regarding this particular question. Yun nga lang yung hardest part dito sa open-ended question if you want to make use of it. Sa ibang subject, nagagamit to particularly sa mga essay type questions o kaya mga identification, depende sa mode of problem na pwede mong i-integrate. I-continue natin. Okay, I hope yan na. Kunwari, malapit na tayo dito sa last portion. Lagay ko na sa last portion, Kasi meron akong pwedeng ilagay dyan. Ayan. Yung last portion na yan, mag-integrate uli ako ng note. Kasi mas maganda as a teacher, kapag gumamit ka man lang ng video lesson ng mga ibang teacher, lagyan mo na lang ng konting ending part yung video. Para at least, kagaya ng sinabi ko, personal connection, yung pag-aaral ng mga bata na ikaw mismo ay nag-effort para i-modify yung video na ito. Sige,
magsasalita ulit tayo. Okay class, I hope you've learned a lot from this video tutorial. So I want you to come up with your module. I want you to turn on to page 55, then answer exercises 1, 2, 3, and 4. Make sure that you are going to submit on time. Just open our Google Classroom and submit there your answer. Good luck! So yung kung napansin mo, nilagyan ko ng ending note na kung saan mariremind yung bata kung kailan siya magpe-perform or magsasubmit ng inaasahan kong exercises na pwede kong ilagay din sa Google Classroom. So once again, nagti-team up yung itong Edpuzzle at saka yung Google Classroom. Okay, then save natin. Subukan nating i-play yung ending note natin. Okay, lapit na. Yan. So pag i-play yan ng bata, okay class, I hope you've learned a lot from this video tutorial. So I want you to come up with your module. I want you to turn on to page 55, then answer exercises 1, 2, 3, and 4. Make sure that you are going to submit on time. Just open our Google Classroom and submit there your answer. Good luck! So yun, nakita natin na nagkaroon tayo ng ending na maayos. Okay? So for that, continue natin. And ito ay i-finish na natin. I-finalize na natin. Click finish. And once again, na-finalize na natin. So ibig sabihin, ready na to assign to your respective classes. Click this assign. And pumili ka na lang ng mga sections na pwede mong pagdalhan ng mga nung video lesson na yon na minodify mo. And let's say ito, klase 1 for example, then assign to all. Kung assign manually, magbibigay ka lang or i-click mo lang yung mga selected students mo. Let's say yung mga slow performer mo. Parang ganon. Again, pwede kang maglagay ng date dito or due date kung gugustuhin mo. Kailangan naka-turn on itong prevent skipping para in case hindi sila pwedeng mag-escape sa ginagawa nila. Then click assign pag nahanap mo na or na-check mo na yung certain section na gusto mong pagdalhan ng ginawa mong video lesson na ito. And click assign. And once again, mababasa nila doon sa kanilang application. Just open their Edpuzzle application and then synchronously or asynchronously magsasagot sila doon and makikita mo yung progress ng kanilang pag-aaral dito. So that's all for editing our Edpuzzle video rather, and I hope may apply mo sa iyong pagtuturo sa mga susunod na araw. Thank you and have a good day.